Sa bawat sulok ng Philippines, may mga lugar na bumabalot sa takot at misteryo. Mga abandonadong gusali, lumang ospital, at mga lugar na sinasabing hindi ka nag-iisa kapag gabi. Ang ilan dito may kwento ng trahedya, habang ang iba pinaniniwala ang pinamamahayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Kaya patayin ang ilaw, lakasan ang loob, dahil ito ang ilan sa mga pinaka-nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Number 5. Clark Hospital. Matatagpuan sa dating Clark Air Base. Ang abandonadong ospital na ito ay matagal nang kinatatakutan ng maraming tao. Ayon sa mga kwento, may mga aninong nakikita sa loob ng gusali. May mga nakakarinig din umano ng sigaw, yabag at kakaibang tunog tuwing gabi. Ang ilan namang pumasok dito ay nagsasabing may pakiramdam silang tila may nakatingin sa kanila mula sa dilim. Number 4. Diplomat Hotel. Isa ito sa pinakasikat na haunted places sa Pilipinas. Matatagpuan sa mataas na bahagi ng Baguio City, ang Diplomat Hotel ay may madilim na kasaysayan. Noong panahon ng digmaan, maraming tao raw ang nasawi rito. Hanggang ngayon, may mga turistang nagsasabing nakakita sila ng multo, madre, at ulong gumugulong sa loob ng gusali. Number 3. Balit Drive. Kapag usapang multo sa kalsada, isa ito sa pinakakilalang lugar sa bansa. Ayon sa alamat, may nagpapakitang babaeng nakaputi rito tuwing gabi. Sinasabing bigla na lamang siyang lumilitaw sa mga sasakyan at nawawala ng parang hangin. Hanggang ngayon, marami pa rin ang umiiwas dumaan dito ng mag-isa sa hating gabi. Number 2. Lapiral White House. Isa na namang nakakatakot na lugar sa Baguio. Ang lumang bahay na ito ay kilala dahil sa mga kwento ng paranormal activities. May mga bisitang nagsasabing may nakikita silang anino sa bintana. Habang ang iba nakakaramdam umano ng matinding lamig at kakaibang presensya sa loob ng bahay. Number 1. Manila Film Center. Isa ito sa pinakakontrobersyal at kinatatakutang lugar sa Pilipinas. Noong ginagawa ang gusali, isang trahedya ang naganap matapos bumagsak ang bahagi ng konstruksyon. Maraming manggagawa ang nasewi. Simula noon, kumalat ang mga kwento tungkol sa mga kakaibang multo at tunog sa loob ng gusali. May mga gwardyang nagsasabing may naririnig silang iyak, sigaw, at mga yabag kahit walang tao. Marami mang hindi naniniwala sa multo. Hindi maikakaila na may mga lugar sa mundo na nagbibigay ng kakaibang takot. Mga lugar na tila may kwentong hindi pa tuluyang nawawala. At marahil, habang pinapanood mo ito ngayon, may isang lugar na tahimik lamang na nagmamasid. Kung gusto mo pa ng mga kwento tungkol sa misteryo, horror, at nakakatakot na lugar sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan mo ako sa susunod nating kwento.